Ayan, kahit pa paano meron tayong 900. PNL today. I guess today pag-uusapan lang natin itong spot trading dito. Buy and sell. Marami yung nagtatanong sa atin nito kaya bibigyan na natin dito ng ideas guys, no? Ng guides, tutorials, and other updates pa dito. Binabasa natin yung mga comment ninyo. Discuss natin yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe yung YouTube channel natin. Turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So dito nga gamit yung cellphone. Ang daming mga feedbacks dito and questions ako na natatanggap guys, no? Kung paano nga ba dito nagkakaroon ng profits, buy and sell. Again guys, hindi guaranteed. Itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and doesn't qualify as an investment or financial advice. I just want to share my experience as well as to acknowledge or answer yung mga questions ninyo dito, no? So, ito, gamit yung cellphone natin ay we can navigate dito kay OKX, no? Yung official link naman nito, lalay ko na lang sa description ng video na ito para mapuntahan nyo and para na rin makaiwas sa mga phishing links online guys, no? So, majority ng mga nagtatanong dito is that siguro meron ng account, no? Kaya gusto lang nila magkaroon ng ideas and kung paano nga ba dito mag-work. So, for now, andito tayo ngayon sa may spot, no? Under Pi USDT. Pwede nyo itong puntahan. Ayun. Balance lang naman yung pinaka-ideas natin dito. Click nyo lang ito dito sa gitna. 2 beses para lumabas ito. Meron tayong trading bots. Ayan, kahit pa paano meron tayong 900. PNL today. And meron tayong tutorials na ito. Maybe share ko lang end part ng video, no? Kaya tapusin nyo itong video na ito. So, para puntahan yung spot trading guys is that punta lang kayo dito sa my trade. Dito, click nyo lang, tapos mapupunta kayo dito sa spot, no? And then, explain ko na rin itong market order, ito, tapos yung mga stop loss, no? Dito guys, mapupunta kayo sa user interface. If gusto nyo na magkaroon ng mas magandang insight sa chart, discuss ko na rin dito. Punta lang kayo dito sa taas, ito, merong chart icon. Once na sinelect nyo yan, mapupunta kayo dito guys sa chart, no? Ito, if mapapansin ninyo, iba yung chart ko. Pwede nyo ito guys na palitan, no? So, punta lang dito sa may settings icon. Ito, itong may kulay pula. Ayan. And then, dito sa may style, no? Select mo lang itong style. And then, from original, pwede mong gawin na trading view. Ayan. Select mo lang siya. And then, back ka lang dito. Magre-reflect na yan, guys, no? And dito rin sa may settings, ayan, makikita mo yung more na pwede mo palitan yung time zone, no? So, select ko lang ito. Tapos, UTC plus 8. Ito. So, ito na lang yung pipiliin ko. And then, back. So, ganito na yung magiging setup mo guys, no? So, sa pag-add naman dito guys ng RSI, itong light violet na ito, tapos itong volume, mag-add din tayo dito ng VWAP if sa scalping naman yon. So, punta ka lang dito guys, no? Itong icon na ito. Itong parang chart or bar graph na ito. Ito. Select mo lang ito. And then, search mo lang dito yung RSI, no? Ayan. So, lalabas na ito. Relative Strength Index, no? If BWAP naman, search mo lang BWAP. And then, lagay mo lang siya dito. So, ma-add na yung BWAP dito sa chart. Yung BWAP, guys, ay usually ginagamit sa minute chart, no? Since naka 4 hours tayo, pwede nating puntahan yung 15 minutes, no? Ayan. So, makikita na natin dito yung BWAP. Ito. So, pang scalping naman na indicator ito. Pwede nating palitan ng kulay yan. Double click lang natin ito. Itong may pangalan ng BWAP. And then settings. And then style. Palitan natin siya ng kulay. And then thickness nung pinakaguhit niya. Ayan. So dito sa BWAP guys, normally yung ginagamit dito is for scalping, no? So sa spot kasi more of crossover, no? If merong crossover sa BWAP, that's the time na I usually enter my trade, no? So, for this one, wala pa masyadong BWAP confirmations. More of a downtrend yung nangyayari dito kasi sa taas siya nag-crossover ito. So, it's selling yan. Kaya mas bumagsak pa yung price action, no? For me, if ever na mag-crossover yung BWAP dito sa price action, like nasa baba na itong BWAP tapos itong mga bar graph na ito is nasa taas, that's the time na magkakaroon ng momentum sa upside, no? Magkakaroon siya ng change of trend. So, yung dating pabagsak, if mag-cross yung BWAP tapos nasa baba na siya nitong price action na ito, potentially pwede siyang umangat, no?
So, high probability na pwede siyang umangat. So, dito na sa RSI, usually yung ginagamit dito is more of higher time frames, no? Like, for example, 1 hour. So, pwede itong RSI. If mapansin natin dito na itong RSI is nasa oversold. Oversold, guys, is below 30, no? Overbought naman, yan yung bintahan. Above 70, above 80, ganyan. So, dito nagbebenta, no? If ever na itong guhit na ito is mag-touch na dito sa taas, hanap tayo dito ng example, guys. Yan, this one. If ever na nag-touch na dito, dyan na yung bintahan, no? And, potentially, pwede siyang bumagsak pag nag-touch na dyan. Ayan. Just like what happened. Tumaas, around $3. Ito si Pi. And then, bumagsak, no? So, yun yung usually gamit ng RSI dito sa spot. And if ever man na nakita natin ito na nandito siya, select lang natin ito. This is only an example, guys, no? Itong trade. Ayan. And then, pwede natin i-cross-validate, guys, no? Like, upon observation na sa demand zone or pinaka-support area. So, if nakita natin na andyan siya, potentially demand zone or support area, punta lang dito, tapos itong buy, and then market order. Pero pwede natin itong palitan, no? Kasi sa market order, guys, kung gusto mo na bilhin kung ano yung best price dito sa market, automatically siya, guys, na mag-buy once na. Maselect mo itong buy button, guys, no? Ganon din naman sa sell, if gusto mo na siya kagad ibenta without editing yung pinaka-presyo niya, pwede itong gamitin itong market order, no? So, bigay tayo dito na example. Meron tayong 98 USDT. Like, for example, I utilize 11 USDT and makikita natin. Yan yung mababawas dito sa available balance natin. And then, like, buy pa yan. Automatically siya na nabili, guys, no? So, dito pala, guys, if ever na wala dito sa pinaka-available balance mo, like, walang USDT dito, so, pwede mo siya, guys, na i-transfer, no? So, select mo lang ito, itong plus. And then, transfer crypto. Potentially, nandun siya sa funding, no? So, dapat kasi nandito siya sa trading para mag-reflect doon sa pinaka-available balance mo. So, transfer mo lang. Like, for example, kung magkano yung nandun sa funding. For example, 100. And then, enter. And then, confirm lang, no? So, sa P2P naman, guys, pwede mo ring ilipat from trading to funding, no? Para mag-reflect naman sa P2P and ma-withdraw mo. So, let's go back muna tayo dito. Again, in-example lang natin itong si Pi. As mentioned from our previous video, wag kayo masyado ma-inlove sa isang pair or sa isang crypto assets. I think mas maganda yung probability sa high market cap na BTC, Ethereum, the other high market cap na crypto. So, punta naman natin, guys, yung limit order, no? So, dito sa limit order, dito pwede tayo mag-set ng price. Like, sa tingin natin, mas babagsak pa siya ng 1.66. So, pwede natin dito, guys, i-edit, no? Ayan. So, 1.66. Ayan. And then, enter. Then, like, for example, 10 USDT. Ayan. Yan yung mababawas dito. And then, hit this buy button. So, mapupunta siya, guys, dito sa orders, no? Meaning, saka pa lang siya matitrigger or ma-execute if bumagsak yung presyo niya doon sa sinet mo na price, which is 1.66, guys, no? So, ganyan yung gamit ng limit tapos market order. Pwede din natin gamitin yung pinaka stop loss. Like, for example, nandito na siya sa orders. Pwede mong iset dito, guys, no? So, click mo lang ito. And then, dito sa baba, ayan, pwede mo iset yung pinaka-percentage. If ever na tumaas siya ng 10%, ito yung magiging profits mo. And then, sa stop loss naman, pwede ka dito mag-set like 4% as well. Ito yung magiging loss mo, no? If ever na bumagsak pa yung presyo. And then, confirm. So, pwedeng ganun, guys, no? Na kahit nasa orders pa lang. Pero, if meron ka ng Pi, and dito, for example, gusto mo siyang ibenta, kagad market order, just like what we explained kanina, na automatically mabebenta siya kagad, no? Kung gusto mo naman siya iset doon sa pinaka-resistance, like for example, around this area, maybe 2 USDT. So, limit order ka lang dito. Ito. Select mo lang siya. And then, dito sa pinakataas, palitan mo lang itong limit price ng, ito, guys, no? 2.03. Ayan. And then, enter. And then, lahat, for example, ibebenta mo siya. So, 100%, no? Ayan. So, lahat ng Pi ay
ibebenta mo siya. So, pwede naman na 50%, it depends guys, no? Kung ilan yung ibebenta mo. And ganyan mag-work yung limit order. If ever na i-sell pie mo na siya, ma-place na siya dito ulit sa orders, no? And saka pa lang siya ma-execute or mabebenta pag tumaas yung presyo doon sa sinet mo na price, no? So, ganyan yung gamit ng limit order dito. If ever naman na gusto mo mag-set ng pinaka-stop loss, kahit meron ka ng pie, punta lang dito sa limit order tapos TPSL guys, no? And then okay mo lang ito. And then naka-conditional na siya. Lagay mo lang dito yung pinaka-trigger price, like for example 1.60 for example. Tapos market order, automatically once natamaan yung trigger, and then magkakaroon siya dito na executions, and then 100% lang. Ito is part of the risk management, no? Kasi for example, itong presyo na ito ay meron kang pie and wala kang stop loss. Meron ka na sanang pinaka-profit, like nabili mo siya 1.6 tapos yung presyo like for example andito sa 2.8. Gusto mo iset if ever man na bumagsak siya ng like 2.2, if babagsak pa siya dito. So if nakapag-set ka ng stop loss, makakat na yung pinaka-loss na yon. And if bumagsak pa siya ng malalim, at least nakakat ka na dito or nakapag-stop out ka na dito. Or maybe na mitigate mo na yung risk dito pa lang guys, no? So ganito yung pinakagamit nitong stop loss. If ever na mas bumagsak pa siya ng 1.6, if ever na mag $1 siya, at least nakapag-cut ka na doon sa 1.6, no? So yan yung isa sa mga use cases nitong stop loss, no? Yun, punta na tayo dito. This is only an example, no? So sell pie with SL lang yan. So na-set up na natin dito yung pinaka SL nya, and mapi-place ulit siya dito guys sa order, no? If sa tin mo naman pataas yung presyo, since meron ka na ditong limit order, yung kalahati ay it depends naman yan guys sa inyo, no? If gusto nyo i-cancel na instead of stop loss tapos tumaas siya within this area at ibebenta nyo, so pwede naman na ganun yung magiging approach, no? So yun, ganun yung isa sa mga ginagawa ko dito sa end ko. And experience pa rin guys is very important sa trading, risk management, and yung discipline ninyo guys, no? So isa yan sa mga factors na kailangan i-consider in my own opinion dito. And yun, hope you get some idea dito sa buy and sell, no? Kung meron pa kayo dito mga questions, pwede kayong mag-join sa ating Telegram group. Ayan, so lalay ko na lang yung pinaka-official link na ito sa description ng video na ito para mapuntahan nyo other insights, and kung meron kayong on the spot na questions, pwede kayo dito magtanong, no? So yun guys, sa idea naman ng, for example, meron ka ng profits, punta lang dito guys sa home, and then hanapin mo dito yung pinaka P2P trading, ito. Select mo lang ito, and then punta ka lang dito guys sa sell, no? Ayan. So pwede dito e-wallets like GCash and other e-wallets, no? So pwede mo siya dito ibenta. At dito naman yung mga available sa payment methods, ayan, makikita natin dito. And dito naman sa may buy tab, like for example, meron kang GCash, magta-transfer ka dito, pwede mo i-edit yung pinaka-amount, like for example 1K. Ayan, ito yung mga available na merchant dito guys, to. So for example, this one, for example 1K, ayan. And then buy USDT with 0 fees, no? So simple steps lang, follow mo lang dito yung simple steps, no? Ganun lang siya guys na mag-work dito. Sa mga nagtatanong, P2P trading, kung gusto mo na ibenta or gusto mo na i-transfer papunta sa GCash, no? So meron tayong tutorials naman yan, and other updates pa dito. Pwede kayo magtanong guys dun sa share natin sa Telegram group natin, no? And share ko na rin dito guys sa screen yung other tutorials dito gamit yung cellphone sa spot for more ideas dito guys, no? So yun lang for today. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.